Yo! Nakabisita ka na ba sa mga bar, sayawan, kainan, o inuman? O sa mga resort o isla tulad ng Boracay? Na-inlove ka na rin ba sa hindi kayamanan na lalaki o babae? Dahil ngayon, ang ating kwento ay tungkol sa babaeng nakatagpo ng lalaki na akala niya sa una ay mahirap. Ayun pala ay limpak-limpak ang pera o sa madaling salita ay isang bilyonaryo. Interesting, di ba? Bago yan, kung hindi ka pa parte ng ating tambayan, i-click mo na ang subscribe button at kalampagin mo na ang notification bell para lagi kang una sa ating kwentuhan. Ano pa? Simulan na natin yan! Itong ating kwento ay ukol sa tunay na istorya na ibinahagi ng isang babae na nagngangalang Irene sa internet. Ayon sa kanyang kwento, June 5, 2017, napagdesisyonan nilang magkapamilya na bumisita o magbakasyon ng 3 araw sa isla na tinatawag na Boracay. Siyempre, excited ang lahat, mapabata at matanda. Subalit itong si Irene ay tila ba may kulang dahil nga siya ay 26 years old na at wala pa ring nobyo hanggang noong panahon na iyon. At June 15, 2017, araw ng kanilang paglipad patungo sa naturiyang paraiso o ang Boracay. Nakaimpake na ang lahat. Subalit si Irene ay wala pa ring balak sumama dahil tila daw masama ang kanyang pakiramdam. Pero napilitan din siyang gumayak dahil sa kanyang nakababatang kapatid na panay nga pilit sa kanya. Noong nasa eroplano na sila ay nahiwalay si Irene sa kanyang mga pamilya. Siya ay nasa likod dahil daw puno na ang linya ng upuan ng kanyang mga kasama. Okay lang naman sa kanya dahil di din naman siya excited sa kanilang lakad. Pero hindi pa lumilipas ang kanilang paghihintay sa eroplano ay may tumabi sa kanyang isang lalaki na kung titignan mo ay hindi naman kayamanan dahil sa kanyang pananamit nga naman. Pero ito naman ay may tinatagong kagwapuhan. Bigla namang nahiya itong si Irene. Ikaw ba naman ay tabihan ng gwapo, di ba? Hanggang pagbaba nila ng eroplano ay walang imik ang dalawa at nakatulog pa nga itong si lalaki. At ito na nga, unang araw nila sa isla at tila ba may kulang pa din sa pakiramdam nitong si Irene na para bang may hinahanap siyang konting kiliti sa kanyang katawan. At noong paggabi, habang siya ay naglalakad papunta sa kainan, nakita niya na naman itong lalaki na nakasabay niya sa eroplano na papasok sa isang bar o inuman. Bigla naman siyang na-excite dahil ba parang gusto niya itong lalaki dahil nga gwapo, ang kaso nga lang kung manamit ay parang kahit isang tuka ang buhay. At noong lumipas na ang isang oras, palabas na siya ng kainan at napadaan siya sa bar kung saan pumasok itong lalaki. Ay para bang may humahatak o nagtutulak sa kanya na tumungo sa lugar na iyon o sa naturiang inuman. At dito na nga siya pumasok at sumubok uminom dahil na din sa board siya at para din malibang ng kahit konti. Noong umu-order na siya ng kanyang iinumin, napansin niya ng lalaki na nasa gilid lang at tila ba may iniisip. Naramdaman niya na para bang parehas sila nito na hindi excited sa pagpasyal sa isla na iyon o sa tinatawag nilang Boracay. Lumipas na nga ang ilang minuto at parang hilo na itong si Irene dahil napadami na nga din ang kanyang nainom. Bigla namang lapit nitong si lalaki sa counter para din bumili ng kanyang inumin at dito niya ito kinausap. Ikaw yung katabi ko sa upuan kanina, di ba? Sabi nitong si Irene. Agad-agad namang tumugon itong si lalaki. Oo, ako yun. Halaka at ng kasama. At dito na humaba ang kanilang kwentuhan. Habang umaandar ang oras, hindi na malaya ng dalawa na gabing-gabi na pala at tila umiikot na ang paningin ng mga ito. At sila nga ay nagkayayaan na magpahinga at agad-agad namang kinuha ng lalaki ang kanyang number at FB account para sila ay magkaroon ng komunikasyon. Buti na lang mabait itong si Irene at hindi tumingin sa suot o buhay ng isang tao at agad niya itong ibinigay sa lalaki. At noong nakauwi na si Irene sa kanilang maliit na inuupahang bahay para sa kanilang bakasyon, ay nakakwento niya sa nanay niya ang nangyari noong gabi na yon. Ang pangalan pala ng lalaki ay Joseph. Mag-isa lang itong nagbabakasyon para mag-enjoy at magpawala ng stress sa kanyang trabaho. Ang sabi din nito ay siya ay isang empleyado lang sa isang maliit na kumpanya at nakatira din daw sa Pampanga tulad din nitong sila Irene. Hindi naman nila napag-usapan ang pribadong buhay ng isa't isa dahil na din sa kanilang kalasingan at nag-enjoy lang sila sa pagsayaw doon.
At lumipas na nga ang 2 araw na lagi silang magkakausap sa telepono at nagsasaya sa bar na iyon. Walang nangyari sa kanila dahil itong si Joseph ay tila napakalaki ng respeto dito kay Irene. Kwentuhan lang ang kanilang ginawa at pagsasaya. Dumating na nga ang araw ng kanilang pagbalik sa Pampanga at masayang umuwi ang dalawa dahil nakakilala sila ng sasandalan o tunay na kaibigan. 10 araw ang lumipas hanggang noong panahon na iyon ay nagkakausap pa din sila sa telepono. Masaya sila at puno ng excitement at plano para sa kanilang muling pagkikita. Ang balak pa nga nila ay kumain lang sa isang maliit na restaurant. Wala pa ding alam itong si Irene na bilyonaryo pala itong si Joseph. Humble lang at ayaw ipagmalaki ang kanyang marangyang buhay. At ito na nga, dumating na ang araw ng kanilang muling pagkikita. Masaya silang kumain sa isang maliit na kainan, puno ng tawanan at kwentuhan lamang. At dahil nga napakadaming bar sa Pampanga ay nagkayayaan itong dalawa. Sayawan, inuman at walang sawang tawanan. At habang lumalalim ang gabi ay tila si Irene ay hindi na kaya ang kanyang kalasingan. At dahil na rin hindi siya makausap nitong si Joseph ay napagpasya ni Joseph na dalhin na ito sa kanyang bahay para doon magpalipas ng gabi. Umaga noon, nagising si Irene. Hilong-hilo pa siya nung bumangon siya at hindi niya alam kung nasaan ba siya. Ang nakikita niya lamang ay isang malawak na kwarto na puno ng kagamitan na mamahalin. Hindi niya na maalala ang nangyari kagabi at napapaisip kung asan ba siya at kung sino ba ang nagdala sa kanya doon. Bigla namang pasok nitong si Joseph na may dalang pagkain at mainit na sabaw. Hindi pa rin makapaniwala si Irene na bakit parang ang yaman ng may-ari ng kwarto na yon dahil sa ganda nito at puno ng mamahaling kagamitan. Hindi na siya nagtanong at kumain na lang at dito na si Joseph ikinuwento ang nangyari kagabi. Laking pasasalamat nitong si Irene dahil hindi siya nagawan ng masama nitong si Joseph. At paglabas nga nitong si Irene sa kwarto para nga umuwi at baka nag-aalala na nga ang kanyang nanay ay nagulat siya sa laki ng bahay ng kanyang tinulugan. Para siyang nananaginip dahil sa ganda at malamansyong bahay na ito. Agad-agad niyang tinanong si Joseph kung kanino ba at sino ang may-ari ng bahay na iyon. Agad-agad namang sumagot si Joseph, "Sa akin ito, pundar ng aking pagtsatsaga at paghihirap." Gulat na gulat si Irene dahil ang kala niya ay mahirap na tao lang si Joseph at wala siyang idea na ganito pala kalaki ang bahay nito. Napagpasya ni Joseph na ilakad si Irene sa loob at sa labas ng kanyang mansyon bago ito umuwi. Laking-laki ang mata nitong si Irene. Tila ba hindi pa din makapaniwala na akala niya ata siya ay nananaginip pa din. At pag-uwi niya sa kanilang bahay ay mabilis niyang ikinuwento sa kanyang nanay ang bahay, ang nangyari kagabi at ang tunay na buhay nitong si Joseph. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ina, hindi dahil mayaman itong si Joseph, kundi dahil hindi siya pinagsamantalahan nito habang siya ay lasing na lasing. Isang simbolo ng respeto ng isang lalaki. Take note mga katambay, dumaan na ang ilang buwan. Masaya pa din ang pag-uusap ni Joseph at ni Irene at palaging lumalabas para kumain. At dahil nga mature na sila mag-isip at parehas naman silang single, nagsama na ang dalawa at agad-agad namang nagpakasal. At hanggang ngayon, masaya silang nagsasama at nagkaroon ng isang anak. Ikaw katambay, mapili ka ba sa iyong magiging partner? Tumitingin ka ba sa panlabasan nyo o sa buhay ng isang tao? Mag-isip-isip ka na. Salamat sa panonood kitambay. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating tambayan.